Martial Peak, Kabanata 4489. Tianluo Hall Branch. Maaari kang magtago ng ganyan at ikaw mismo ang makakain nito. Patayin siya. Biglang umalangaw ang isang galit na galit. Dalawang figure ang lumipad palabas mula sa kaliwa at kanan ng walang babala, halos tila ang kanilang mga aksyon ay napag-usapan ng maaga. Ang spirit chi sa kanilang mga katawan ay lumundag ng marahas. Ang isang tao ay may hawak na punyal habang ang isa naman ay walang kamao. Dumating sila kay Yang Kai mula sa magkabilang panig sa isang pincer attack. Si Shu Wancheng ay pinamamahalaan ng Tianluo Hall sa loob ng maraming taon, kaya tiyak na magkakaroon siya ng ilang tapat na subordinate. Iyon ang nangyari sa dalawang elder na sumugod kay Yang Kai. Noong pinatay si Shu Wancheng ngayon lang, nabigo silang mag-react at wala man lang oras para iligtas siya. Gayunpaman, naubos ang kanilang pasensya nang pilitin sila ni Yang Kai na ubusin itong poison pill at agad silang lumukso. Ang sword chi sa punyal ay kahanga-hanga, na naging dahilan upang ito ay kumikinang sa isang nakakasilaw na liwanag. Malinaw na ang punyal na ito ay isang hindi pangkaraniwang earth armament. Samantala, namumula na parang bakal ang nag-iindayog na kamao ng kausap. Malinaw na itinulak niya ang kanyang spirit chi sa mga limitasyon nito gamit ang ilang uri ng secret technique. Umupo si Yang Kai sa pangunahing upuan, may bakas ng panunuya na sumilay sa kanyang mga mata sa nakita. Ang kanyang espada ay dumulas mula sa kaluban nito na may malakas na kalabog. Nang umagos palabas ang sword halo, nilaslas niya ang taong may hawak ng punyal. Sabay kuyom niya ng kanyang malayang kamay sa isang kamao at sinuntok ang kausap. Dang! Isang malutong na tunog ang umalangaw at tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Determinado ang nanalo sa sandaling iyon ng paghaharap. Ang elder na may hawak ng punyal ay bumagsak sa isang tuhod sa lupa, na nakatingin sa sirang armament sa kanyang kamay, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at napabulalas. Paano? Posible ba ito? Ang kanyang dagger ay isang earth armament na kumuha ng maraming mapagkukunan para kumuha siya ng isang tao upang pinuhin. Hindi iyon heaven armament, ngunit hindi ganoon kababa sa kalidad. Gayunpaman, ang kanyang punyal ay naputol sa dalawa sa isang suntok. Isa pa, napakalinis ng hiwa na halos parang piraso ng tofu na hiniwa ng matalim na kutsilyo. Tumangala siya at nakita ang isang kumikinang na espada na nagliliwanag ng napakalaking aura na direktang nakatutok sa kanya, isang patak ng dugo ang tumutulo mula sa dulo nito. Spirit armament. Nanlaki ang mata ng elder na may hawak na punyal sa pagtataka. Hindi nakakagulat na ang aking earth armament ay napakarupok kung ikukumpara. May hawak siyang spirit armament. Isang makapal at mabigat na kadiliman ang bumungad sa kanya sa susunod na sandali at siya ay bumagsak sa lupa. Bumulwak ang dugo mula sa sugat sa kanyang dibdib at mabilis na nawala ang kanyang sigla. Sa kabilang banda, ang isa pang elder na sumugod ay itinaas sa hangin ng leeg ni Yang Kai gamit ang isang kamay. Ang kanyang mapupulang kamao ay isang madugong gulo at ang kanyang mga braso ay mahinang nakabitin sa kanyang tagiliran. Si Yang Kai ay nanatiling nakaupo sa upuan sa ulo, halos parang hindi siya gumagalaw sa pwesto. Unti-unti niyang nilakasan ang pagkakahawak niya habang nagsasalita. Gusto ko ang mga matigas ang ulo na tulad mo. Ang tunog na ginagawa nila kapag dinurog ko sila ay nagbibigay ng isang napakakasasyang langgitngot. Ang elder na nakahawak sa leeg ay buong lakas na nagpupumiglas, ngunit hindi siya makawala sa bakal na pagkakahawak ni Yang Kai. Walang katapusang ingay ang bumubula mula sa kanyang lalamunan. Kotse! Nagkaroon ng malakas na kaluskos, at ang ulo ng elder ay tumagilid, ang kanyang aura ay nawala sa susunod na sandali. Inihagis ni Yang Kai ang bangkay sa kanyang kamay sa lupa at malamig na tumingin sa iba. Maaari kayong lahat na lumapit sa akin. Aaminin ko kung kaya mong mapatay itong haring ito. Ang mga elder na sabik na kumilos kanina ay basang-basa na sa malamig na pawis. Tinitigan nila ang binata sa itaas nila na para bang may multo. Nabigo silang makita kung ano ang nangyari nang mapatay si Shu Wancheng. Kaya hinala nila na ang pagkamatay ng Sect Master ay dahil sa isang palihim na pag-atake. Wala silang eksaktong pag-unawa sa kapangyarihan ni Yang Kai noong panahong iyon, at hanggang sa napatay ang dalawang elder na nagtutulungan ngayon lang nila napagtanto ang katotohanan. Ang espada sa mga kamay ni Yang Kai ay isang spirit armament. Kung tama ang hula nila, iyon ang True Void Sword replica na naiwan ng True Void Sword Lord. Ang nag-iisang spirit armament ay hindi sapat upang mabigla sila sa kanilang kaibuturan, ngunit sa huli, ang isang spirit armament ay isang panlabas na bagay lamang. Ito ay hindi sapat upang kumatawan sa tunay na lakas ng may hawak. Masasabing napatay ang may hawak na dagger na Fourth Elder dahil mas mababa ang sandata nito kaysa sa kanyang kaaway.
Ang kanyang pagkamatay ay hindi patas. Gayunpaman, ang pagkamatay ng Fifth Elder ay isang testamento ng tunay na lakas ng binata. Ang Fifth Elder ay isang 6th grade Earth Realm Master, ngunit sa sunod-sunod na salpukan ng mga kamao, hindi man lang niya nagawang bumangon ang binatang iyon mula sa kanyang upuan. Maaaring ang taong ito ay nasa Heaven Realm. Ang mga Elder ay agad na nawalan ng pag-asa sa sandaling iyon ay pumasok sa kanilang isipan. Sila ay orihinal na may sariling mga iniisip at agenda, ngunit ang lahat ng kanilang mga plano ay nawala sa sandaling iyon. Sa harap ng isang Heaven Realm Master, sila ay walang iba kundi mga langgam. Ang Great Elder na si Li Xingqing ang unang taong bumalik sa kanyang katinuan. Nilagyan ng poison pill sa kanyang kamay sa kanyang bibig, lumunok siya ng mariin at ikinulong ang kanyang kamao. Susundin ka ng Tian Luohol simula ngayon, Master. Hanggat may utos ka, hindi susuway ang Tian Luohol. Hanggang sa sandaling ito ay nag-react ang iba sa kanila. Nilunok nila ang poison pill sa bilis ng kidlat para ipahayag ang kanilang pagsuko. Ngumiti si Yang Kai. Ang isang matalinong tao ay magpapasakop sa mga pangyayari. Hindi ka magsisisi sa pinili mo ngayon. Simple lang ang sumunod na nangyari. Ang Sect Master ni Tian Luohol at 2 Elder ay namatay sa kamay ni Yang Kai. Bilang karagdagan kay Zhang Boshong na pinatay noon, 6 na Elder lamang ang natitira mula sa orihinal na siyam. Ang Great Elder na si Li Xingqing ay pumalit bilang Sect Master ng Tian Luohol, at ang Tian Luohol ay naging isang sangay ng Void Spirit Sword Sect. Ang magulong pagbabago sa itaas ay may kaunting epekto sa mga alagad na nasa ibaba nila. Inihayag ni Li Xingqing sa publiko na ang Sect Master, 4th Elder, at 5th Elder ay binawian ng buhay dahil sa dissonance sa kanilang cultivation. Bagamat may mga pagdududa ang mga alagad sa kanilang mga puso, maaari lamang nilang tanggapin ang sinabi sa kanila. Isang makapangyarihang prosesyon na binubuo ng daan-daang mga disipulo pagkatapos ay nagmarcha patungo sa Void Spirit Sword Sect sa ilalim ng pamumuno ng mga Elder, handang tumulong kay Yang Kai sa pagmimina ng Black Jade Lode. Samantala, dinala ni Li Xingqing si Yang Kai sa paglilibot sa mga kamalig ng Tian Luohol upang magulat tungkol sa mga aset at industriya sa ilalim ng pangalan ng Tian Luohol. Hindi masyadong interesado si Yang Kai sa mga ganitong bagay. Sa kabaligtaran, labis siyang interesado sa mga bagay sa loob ng mga kamalig ng Tian Luohol. Matapos pinuhin ng Sword Chi sa True Void Sword, ang kanyang cultivation ay umunlad mula sa 7th grade Mortal Realm tungo sa 1st grade Earth Realm ng sabay-sabay, ngunit kapos na siya ngayon sa cultivation resources. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito upang makakuha ng kinakailangang lakas tao para sa pagmimina. Sa kasamaang palad, ang pagmimina sa minahan ng Black Jade ay hindi magbubunga ng mga resulta sa maikling panahon. Sa kabaligtaran, ang mga bagay sa loob ng kamalig ng Tian Luohol ay makakalutas sa kanyang mga agarang pangangailangan. Tama na. Ang lahat sa Tian Luohol ay mananatiling hindi magbabago. Maaari mong alagaan ito sa iyong sarili. Maglilinang ako sa retreat saglit. Padalhan mo lang ako ng 3 beses sa isang araw. Kinaway-kaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinutol ang walang katapusang Saturday ni Li Xingqing. Ang matandang ito ay napakamapang-unawa, at ang kanyang kakayahang tumalon papunta sa bandwagon ay lubos na kamangha-mangha. Mula nang sumuko kay Yang Kai, mabilis na nagbago ang kanyang ugali. Master, dito ka ba papasok sa paglilinang? Bahagyang natigilan si Li Xingqing. Kailangan mo ba itong Old Master para may hanap ka ng liblib na kwarto? Hindi na kailangan. Ang sakit magpalipat-lipat. Kinawayan ni Yang Kai si Li Xingqing palayo. Kung ganoon, ang Old Master na ito ay aalis na. Wala nang sinabi pa si Li Xingqing at magalang na umalis. Nang sarado ng mahigpit ang pinto ng kamalig, ang ilaw sa loob ay naging dim. Buti na lang at iba't ibang bato na kumikinang sa dilim ang inilagay sa paligid ng loob ng kamalig, kaya hindi ito ganap na itim. Inilabas ni Yang Kai ang maraming table tasks na nakaimbak sa kamalig at umupo sa ibabaw ng malaking tumpok ng white jades. Ang mga mapagkukunang pinansyal ng Tian Luohol ay walang alinlangan na maraming beses na mas malaki kaysa sa Void Spirit Sword Sect. Nang maubos ni Yang Kai ang buong bodega ng Void Spirit Sword Sect noon, nakakuha lamang siya ng bahagyang higit sa 2,000 white jades. Wala siyang nakita kahit isang piraso ng Black Jade. Sa kaibahan, ang kamalig ng Tian Luohol ay mayroong halos 20,000 white jades pati na rin ang ilang daang Black Jades. Higit pa rito, may mga 300 bote ng iba't ibang mga table tasks. Napakaraming mapagkukunan. Iniisip ko kung hanggang saan tataas ang aking paglilinang sa mga ito.
Magkagayunman, naabot na niya ang Earthrealm, kaya mas malaki rin ngayon ang kanyang pangangailangan para sa cultivation resources. Binuksan ni Yang Kai ang ilang bote ng mga table tasks at nilamon ito ng buo. Pagkatapos nito, hinawakan niya ng dalawang kamay ang isang dakot na white jades. Nang malapit na niyang i-circulate ang Void Spirit Art, may biglang pumasok sa isip niya. Ang Void Spirit Art ay maaaring ituring na isang medyo kahanga-hangang secret art sa Divine Armament World. Kung hindi, ang True Void Sword Lord ay hindi sana isinilang sa nakaraan. Hanggat ang isang tao ay patuloy na nilinang at may sapat na kakayahan at mapagkukunan, ang pagsulong sa Spirit Realm ay hindi isang issue. Mayroong dalawang dahilan kung bakit ang Void Spirit Sword Sect ay binubuo lamang ng ilang mga karaniwang disipulo. Ang una ay hindi sapat ang kanilang kakayahan, ngunit ang pangalawa at mas mahalaga ay kulang sila ng sapat na mapagkukunan. Kung mayroon silang sapat na mapagkukunan, tiyak na magiging mas malakas ang Void Spirit Sword Sect kaysa sa kasalukuyan. Bukod pa rito, ang kasalukuyang Void Spirit Art ay binago ni Yang Kai, na nagresulta sa pagtaas ng kahusayan nito ng mga 30% kumpara sa orihinal. Ngunit, gaano man ito katangi-tangi, isa pa rin itong sikretong sining mula sa Divine Armament World. Hindi nito nagawang makawala mula sa mga tanikala ng Divine Armament World. Daan-daang taon nang naglalakbay si Yang Kai sa maraming mundo, at sa panahong iyon, napatay niya ang hindi mabilang na mga kaaway at dinambong ang hindi mabilang na secret arts. Natural, mayroon siyang secret arts na mas makapangyarihan kaysa sa Void Spirit Art. Marahil, maaari kong subukang gumamit ng ibang secret arts para linangin. Habang isinasaalang-alang ang lahat ng ito, biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang lumalaban sa langit na secret arts. Maaaring nakakolekta si Yang Kai ng hindi mabilang na secret arts, ngunit kung tapat siya, hindi na siya nakatagpo ng isa pang secret art na mas kamangha-mangha kaysa sa partikular na ito. Kaya lang, ang paglinang ng secret art na ito ay may matinding disbentaha, kaya naman hindi na niya ito sinubukan kahit na matagal na niya itong pinagkadalubhasaan. Baka masubukan kong pag-aralan ang mga misteryo nitong secret art sa loob ng Divine Armament World. Ang lugar na ito ay isang small source world, kaya kahit na may magkamali, hindi ito masyadong makakaapekto sa aking tunay na katawan. Pagkatapos ng iba't ibang pagsasaalang-alang, mabilis na nagpasya si Yang Kai. Ito ay isang magandang pagkakataon at ito ay magiging isang pag-aaksaya na hayaan na lamang itong makalusot sa kanyang mga daliri. Huminga ng malalim, inactivate niya ang Spirit Chi sa kanyang katawan at binago ang ruta ng sirkulasyon nito para i-activate ang pinakamalalim na secret art na alam niya, ang Heaven Devouring Battle Law. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang katawan ay naging isang napakalalim na hukay. Ang Spirit Chi na nilalaman ng White Jades ay bumuhos sa kanyang katawan sa isang nakakatakot na bilis at maging ang mga gamot na efficacy mula sa mga table tasks na dati niyang iniinom ay mabilis na natunaw sa kanyang katawan at tumagos sa kanyang mga panloob na organo. Siya ay ganap na namangha at halos tumigil sa pagpapakalat ng Heaven Devouring Battle Law bilang resulta. Ito ang unang pagkakataon na personal na nilinang ni Yang Kai ang kakaibang secret art na ito. Bagamat natanggap niya ang Heaven Devouring Battle Law noong nakaraan, pinahintulutan lamang niya ang kanyang embodiment na linangin ang secret art na ito. Hindi pa niya ito sinubukan para sa kanyang sarili. Kasunod ng isang serye ng mga hindi sinasadyang pagtatagpo, nalaman ni Yang Kai kalaunan na ang hindi paglinang ng secret art na ito ay ang tamang pagpipilian. Ang Heaven Devouring Battle Law ay pangunahing gumana sa pamamagitan ng pagpino ng enerhiya ng lahat ng bagay sa mundo para sa sariling paggamit. Sa makatuwid, ang secret art ay maaaring ganap na gawing isang mapagkukunan ng paglilinang. Natural na ang mga benepisyo ay napakataas. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng secret art na ito, ang isang cultivator ay magdadalisay ng mabuti at masama sa kanyang katawan, na magdudulot ng hindi maalis na pinsala sa kanyang sarili maliban kung makakahanap siya ng paraan upang maalis ang napakalaking dami ng mga dumi na idinulot nito. Ang embodiment ay may katawan ng Stone Spirit Clansman, kaya siya ay may likas na kakayahan na paalisin ang lahat ng uri ng mga dumi. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagdusa ng anumang mga kakulangan sa paglinang ng secret art na ito. Masasabing ang Heaven Devouring Battle Law ay ganap na angkop para sa Stone Spirit Clan. Hindi alam ni Yang Kai kung paano niresolba ni Wukong ang disbentahan na ito, ngunit sigurado siyang mayroon siyang paraan. Ngayong wastong ginamit ni Yang Kai ang Heaven Devouring Battle Law sa unang pagkakataon, natuklasan niya na ang bilis ng pagpino ng secret art na ito ay talagang nakakabaliw. Ang kahusayan ay hindi lamang ilang beses na mas mataas kaysa sa Void Spirit Art, ito ay masasabing higit sa 100 beses na mas epektibo.
Ang liwanag ng White Jade sa kanyang kamay ay lumabo sa bilis na kita ng mata. Habang naglalaho ang Spirit Chi, ang mga nakapagpapagaling na epekto mula sa mga table tasks sa kanyang tiyan ay sabay-sabay na napino ng malinis. Hindi lang iyon dahil kahit ang Spirit Chi ng White Jades at ang Black Jades sa paligid niya ay galit na lumundag at bumuhos patungo sa kanyang katawan sa ilalim ng gabay ng Heaven Devouring Battle Law. Martial Pick, Kabanata 4490. Hindi sila naniniwala. Wala pang 3 araw, ang enerhiyang nasa loob ng White Jades at Black Jades sa paligid ni Yang Kai ay ganap na naubos. Ang Spirit Jades ay naging mapurol at madilim na basura bilang isang resulta. Hindi lang iyon. Mahigit 200 bote ng mga table tasks ang malinis din niyang nilamon. Bilang kapalit, ang kanyang cultivation ay tumaas mula sa 1st grade Earth Realm hanggang sa 3rd grade Earth Realm. Nagulat siya sa kinalabasan na ito. Noong una ay inakala niya na maaari niyang dagdagan ang kanyang cultivation ng 5 o 6 na minor realms na may napakaraming cultivation resources, ngunit sa huli ay hindi na siya nakapagpatuloy pagkatapos maabot ang 3rd grade Earth Realm. Maraming dahilan para sa kinalabasan na ito. Ang Heaven Devouring Battle Law ay talagang makapangyarihan. Sa sandaling ay activate ni Yang Kai ang evil art na ito, ang kanyang katawan ay magiging isang napakalalim na butas na pinipino ang lahat ng enerhiya sa mundo para sa kanyang sariling paggamit. Gayunpaman, hindi na kayanan ng kanyang katawan ang pasanin. Hindi ito magiging problema para sa kanyang 6th grade Opening Heaven Realm na katawan, ngunit sa Divine Armament World, isa lamang siyang walang kwentang Earth Realm Master. Hindi niya kayang tunawin ang napakalaking lakas na bumubuhos sa kanyang katawan sa napakaikling panahon. Ang ilan sa mga enerhiya ay hindi sinasadyang nasayang, ngunit ang isang mas malaking bahagi ng enerhiya ay inilihis upang pasiglahin ang pisikal na kalidad ng kanyang katawan. Kaya naman ang kanyang cultivation ay tumaas lamang mula sa 1st grade Earth Realm hanggang sa 3rd grade Earth Realm. Sa pagangat ng kanyang pangangatawan, mas na-stimulate ang kanyang Dragon Vein. Sa oras, ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein ay higit na nagpahusay sa kanyang pisikal na kalidad. Sulit ang pagod at sakripisyo. Gayunpaman, ang pinabuting lakas ng kanyang pisikal na katawan ay nagresulta sa kanyang pangangailangan ng mas maraming enerhiya kaysa sa karaniwan upang umaban sa susunod na realm. Sa isa pang tala, nagsisimula ng maramdaman ni Yang Kai ang mga kakulangan ng paglinang ng Heaven Devouring Battle Law. Karamihan sa mga tao ay magdurusa mula sa isang mahinang pundasyon kung ang kanilang paglilinang ay bumuti ng masyadong mabilis, at ang isang mahinang pundasyon ay maglalagay sa kanila sa panganib na makaranas ng pagtatanim ng dissonance balang araw. Buti na lang at wala siyang ganoong alalahanin. Ang kanyang orihinal na cultivation ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm kung tutuusin, kaya walang dapat ipag-alala dahil ang kanyang pag-unawa at pagsasama-sama ay malayo na sa ibabaw lamang ng Earth Realm. Ito ay isang sagabal na maaari niyang baliwalain. Ang mas malubhang disbentaha ay ang enerhiyang nilamon ng Heaven Devouring Battle Law ay napakasalimuot at puno ng mga dumi. Ang secret art na ito ay sinadya upang lumunin ang lahat ng enerhiya sa mundo para sa sariling paggamit, ngunit hindi nito pinagkaiba kung ano ang enerhiya na kapakipakinabang at kung ano ang nakakapinsala, lahat ay nilamon lang ng buo. Bagamat nagsimula pa lang siyang linangin ang secret art na ito, nararamdaman na niya ang mga epekto ng kakulangang ito. Nakakagulat, ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein ay dahan-daang nag-aalis ng mga dumi sa kanyang katawan at dinadalisay ito sa dalisay, kapakipakinabang na enerhiya. Biglang naunawaan si Yang Kai. Tila ang Heaven Devouring Battle Law ay maaaring linangin hanggat ang mga dumi na iginuhit sa katawan ay maaaring malinis. Hindi ako sigurado kung magagawa ko iyon kapag bumalik ako sa 3,000 Worlds. Kung maaari, kung gayon ang aking bilis sa pagpino ng malaking halaga ng mga mapagkukunan ng paglilinang ay tataas ng malaki. Dapat akong makahanap ng pagkakataong mag-eksperimento sa hinaharap. Ang kamalig ng Tian Luo Hall ay naubos na ngayon. Mayroong ilang natitirang mga bagay na mahalaga, ngunit hindi ito kapakipakinabang para sa paglilinang. Kaya tumayo si Yang Kai at lumabas ng pinto. Isang pamilyar na figure ang nakatayo sa labas ng pinto, at nang makarinig siya ng paggalaw, mabilis siyang tumalikod at napabulalas sa magkahalong gulat at pagtataka. Eldest senior brother, nandito ka talaga. Ang taong dumating ay ang kanyang little junior sister na si Wan Yingying. Ang bagong hinirang na Palace Master, si Li Zingqing ay nakatayo sa malapit at napangiti nang marinig niya ang mga salitang iyon. Master, pumunta si Young Lady Yingying dito para hanapin ka, kaya sinabi sa kanya ng Old Master na ito na naglilinang ka sa loob. Sa kasamaang palad, hindi siya naniwala sa Old Master na ito at muntik nang gumamit ng karahasan.
Lumingon siya para tingnan si Wan Yingying. Kumusta, young lady Yingying? Hindi ka nilinlang ng old master na ito, tama ba? Isang kahihiyan ang lumitaw sa mukha ni Wan Yingying saglit, ngunit ang kanyang kahihiyan ay mabilis na naalis sa kanyang isip nang magsimula siyang sumigaw. Eldest senior brother, anong nangyari? Kahapon, maraming tao mula sa Tianluo Hall ang pumunta sa SEC para tumulong sa pagmimina ng Black Jade Mine. Bukod dito, sinabi nila na ipinadala mo sila doon. Ang SEC Master at ang dalawang elder ay hindi alam kung ito ay totoo o hindi. Nagtaas ng kamay si Yang Kai at napangiti ng nakangiti. Totoo, pinapanto ko sila. Napakabilis ng mga pangyayari kaya wala akong oras para magulat sa Hanord Master. Halika, umuwi na tayo. Ipapaliwanag ko ang sitwasyon sa Hanord Master at sa dalawang elder mismo. Paglingon niya, inutusan niya si Li Zingqing. Ihanda ang mga kabayo. Mabilis na umalis si Li Zingqing upang isagawa ang kanyang mga utos. Hindi napigilan ni Wan Yingying ang pakiramdam na parang nasa panaginip siya nang makita niya ang bagong appoint na Palace Master ni Tianluo Hall na kumikilos ng magalang sa kanyang eldest senior brother. Hindi nagtagal, personal na pinangunahan ni Li Zingqing ang dalawang kabayo at makalipas ang ilang sandali, dumiretso sina Yang Kai at Wan Yingying sa mga tarangkahan ng bundok ng Void Spirit Sword Sect. Samantala, pinagmasdan ni Li Zingqing ang pag-alis ni Yang Kai at lihim na pinunasan ang kanyang malamig na pawis. Nang lumingon siya para tingnan ang sitwasyon sa loob ng bodega, nagdilim ang kanyang paningin at muntik na siyang mawalan ng malay sa nakita. Makalipas ang kalahating araw, bumalik sina Yang Kai at Wan Yingying sa sekta. Dumiretso sila sa main conference hall para makipagkita kay Su Changfa at sa dalawang elder. Sa kanilang pagtataka, nakita nila ang maraming junior brothers at junior sisters na nagtipon sa labas ng bulwagan sa isang matinding estado ng pag-iingat. Ibinigay nila ang hangin ng mga naghahanda na ibigay ang kanilang buhay para sa kanilang layunin. Sa kabilang banda, isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas ng main hall na may mapait na ngiti. Siya ay mag-isa at mukhang nasa isang medyo awkward na posisyon. Nang marinig ang paggalaw, lumingon ang matandang lalaki upang tumingin at agad na nag-react na parang nakita niya ang pagdating ng kanyang tagapagligtas. Humakbang siya para batiin si Yang Kai. Master, nandito ka na sa wakas. Ang matandang lalaking ito ay ang second elder ni Tianluo Hall. Ano ang nangyayari? Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Kahit anong tingin niya sa sitwasyon, parang ang Void Spirit Sword Sect ay handa para sa labanan. Pinunasan ng second elder ang malamig na pawis sa kanyang noo at tuyong tumawa. Master, pakiusap, intindihin mo. Ang iyong sekta ay tila naniniwala na ang old master na ito ay naririto upang saktan sila, kaya't sila ay nagbuo upang pigilan kami. Natahimik si Yang Kai. Hindi mo ba ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon? Napakunot ang mga sulok ng noo ng second elder. Ginawa ko, pero, hindi sila naniniwala sa akin. Matigas ang ulo nilang sinasabing walang silbi ang old master na ito. Upang patahimikin ang mga disipulo ng iyong sekta, ang old master na ito ay hindi man lang nang ahas na hayaan ang isang lingkod na manatili sa aking tabi. Gayunpaman, nakabantay pa rin sila. Agad na naunawaan ni Yang Kai ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang second elder ni Tianluo Hall ay pinatay dito hindi hihigit sa ilang araw ang nakalipas. Kahit sino ay ipagpalagay na ang second elder ay narito para sa paghihiganti ng bigla niyang dinala ang ilang daang tao dito nang walang maliwanag na dahilan. Kung tungkol sa isang bagay na walang katotohanan tulad ng pagsumit ng Tianluo Hall sa Void Spirit Sword Sect, paano maniniwala si Su Changfa sa mga salitang iyon? Kung wala man lang siyang kaunting sentido komon pagkatapos mabuhay ng ganoon katagal, matagal na siyang nilamon ng buo ng iba. Sa makatuwid, ang insidenteng ito ay hindi kasalanan ng second elder ni Tianluo Hall. Tinapik ni Yang Kai ang balikat ng second elder at sinabing, "Maghintay ka rito. Papasok ako at kakausapin ang Hanord Master." Tumango ang second elder bilang tugon. Eldest senior brother. Nang humakbang pasulong si Yang Kai, isang grupo ng junior brothers at junior sisters ang magalang na nagkayam ng kanilang mga kamao bilang pagbati. Bagamat nagtataka sila kung bakit ang kanilang eldest senior brother ay nakikipagkaibigan sa second elder ng Tianluo Hall, hindi sila nagtanong. Mula noong binaliktad ni Yang Kai at iligtas ang sekta mula sa kapahamakan, ang kanyang posisyon bilang eldest senior brother sa kanilang mga puso ay tumaas sa hindi maabot na antas. Nagsumikap kayong lahat. Tumugon si Yang Kai at nagpatuloy pasulong sa landas na binuksan nila para sa kanya. Ilang sandali pa, pumasok siya sa main hall at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Su Changfa at sa dalawang elder. Si Su Changfa,
Gu Kangning, at Hongshu ay lubos na natulala sa kanilang narinig. Masyadong katawa-tawa para paniwalaan ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Nang malutas ni Yang Kai ang krisis sa pagkalipol na nakaambang sa sekta, posible pa ring ipaliwanag ang insidenteng iyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang ninuno ay nagpakita ng kanyang sarili at ipinamana ang kanyang pamana sa kanyang inapo. Ngunit ngayon, ang Tianluo Hall ay sumuko at naging Void Spirit Sword Sect Tianluo Hall Branch. Kaya sinasabi mo na hindi nagbibiro ang Second Elder ng Tianluo Hall? Tanong ni Su Changfa na may kaunting pag-aalinlangan. Sumagot si Yang Kai. Paano siya nagbibiro tungkol sa isang bagay na tulad nito? Makatitiyak ka, Hanord Master. Ang buong Tianluo Hall ay nasa ilalim ko na ngayon. Hindi ba tayo kulang ng manpower para minahin ang Black Jade Load? Kaya naman ginawa ng disipulong ito sa kanyang sarili na hayaan silang minahin ng Black Jade para sa atin. Sinabi ni Gu Kangning. At, pumayag si Shu Wancheng na makipagtulungan ng ganoon kadali. Hindi siya ganoon kadaling tao. Hindi ko siya tinanong. Ginawa kong halimbawa siya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Ipinahayag ni Yang Kai na may kalmado at nakaka-relax na ekspresyon. Nagulat si Hongshu. Si Shu Wancheng ay nasa 9th grade Earth Realm. Paano mo siya mapapatay? Bigla na lang, parang may naalala siya. Ginamit mo ba ulit ang True Void Sword Chi? Masyado kang nag-aalala, Second Elder. Ang True Void Sword Chi ay isang tunay na sandata, paano ko maaaksaya ang isang bagay na ganoon sa basurahan? Pinatay ng disipulong ito si Shu Wancheng gamit ang sarili niyang kakayahan. Sinabi ko na kanina. Si Shu Wancheng ay nakagawa ng maraming masasamang bagay sa kanyang buhay, kaya ang kanyang pagkamatay ay hindi nararapat na kawan. Sa ngayon, ang Palace Master ng Tianluo Hall ay si Li Xingqing. Si Su Changfa at ang iba ay nagkatinginan at nagtaka. Kung ang isang 9th grade Earth Realm Master na tulad ni Shu Wancheng ay basura, ano ang ay dudulot nito sa atin? Bagamat hindi sila nang ahas na paniwalaan ang sinasabi sa kanila ni Yang Kai, walang ibang makatwirang paliwanag para sa sitwasyong nasa harapan nila. Nang dumating ang ilang daang tao mula sa Tianluo Hall na nagmarcha rito kahapon, naisip nila na hindi maiiwasan ang kamatayan. Sinong nakakaalam na ang kabilang partido ay direktang bumulusok sa Ash Mountain at iiwan lamang ang Second Elder upang makipag-usap sa kanila. Gayunpaman, walang kapangyarihan ang Void Spirit Sword Sect laban sa kabilang partido. Ang Second Elder ni Tianluo Hall ay isang 8th grade Earth Realm Master kung tutuusin. Kung gusto niyang saktan ang Void Spirit Sword Sect, matagal na siyang kumilos. Nang makitang si Su Changfa at ang iba pa ay nagdududa pa rin sa katotohanan, lumingon si Yang Kai sa gilid at tumawag. Hoy, ikaw. Yung nakatayo sa labas. Halika sa loob at magpaliwanag. Ang Second Elder ng Tianluo Hall. Sa totoo lang, dapat siyang ituring na Great Elder ngayon. Si Li Xingqing ang pumalit bilang Palace Master, kaya natural na mapopromote din ang Second Elder. Hindi lang sigurado si Yang Kai kung paano siya haharapin at hindi rin siya nag-abala na magtanong ng malinaw. Nang marinig ang sigaw ni Yang Kai, ang matandang lalaki ay nagmamadaling pumasok na may malalim na pagyuko at isang nakakaakit ng ngiti. Master, itong Old Master ay si Shiming Hui. Anong utos mo sa akin? Nang makita ang kanyang mapang asar na ugali, nanlaki ang mga mata ni Su Changfa at ng iba pa sa gulat. Ang lalaking ito ay isang 8th grade Earth Realm Master. Ang 8th grade Earth Realm Masters ay bihirang mag-abala kahit na sumulyap sa isang taong nasa ibaba nila sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kailan pa sila naging mapanglo na kumilos noon? Sabihin sa aking Hanord Master ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Tianluo Hall. Itinuro ni Yang Kai. Oo. Tumugon si Shiming Wei bago siya humarap kay Su Changfa at sa dalawang elder na nakaupo sa bulwagan. Pagkatapos, nagsalita siya ng matuwid. Hinahangaan ng buong Tianluo Hall si Master sa kanyang dakilang karakter. Sa makatuwid, nagpa siya kaming gumawa ng pagbabago at ipakita ang aming nararapat na paggalang sa kanya. Mula ngayon, kami ay maglilingkod sa ilalim niya, kahit nasa impyerno o mataas na tubig. Tumanggo si Yang Kai bilang kasiyahan at kinawayan si Shiming Hui. Maaari ka nang umalis. Oo, magalang na umatras si Shiming Hui. Samantala, si Su Changfa at ang dalawang elder ay tumitig kay Yang Kai mula sa itaas na may napakakomplikadong mga tingin. Tila sila ay tumanda ng malaki sa isang kisap mata, ngunit sila ay halos puno ng kaguluhan at kasiyahan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Su Changfa. Bata, hindi na kita tatanungin kung paano mo ginawa ang lahat ng ito.
Dahil ipinasa sa iyo ng ancestor ang kanyang legacy inheritance, maaari lamang itong mga hulugan na ikaw ang hinaharap na pag-asa ng Void Spirit Sword Sect. Mukhang napakaganda ng mga mata ng ninuno. Gayunpaman, kailangan mong maging mas maingat. Ang Tianluo Hall ay mas malakas kaysa sa atin. Kung hindi ka mag-iingat, baka masunog ka. Naiintindihan ng disipulong ito. Mangyaring huwag mag-alala, Hanord Master. Mataimtim na tumanggo si Yang Kai. Ipapaubaya ko sa iyo ang mga bagay tungkol sa minahan ng Black Jade. Ikinaway ni Su Changfa ang kanyang kamay para paalisin si Yang Kai. Makikitang malaking shock sa kanya ang mga pangyayari ngayon. Kailangan niya ng ilang oras upang matuno ang napakaraming impormasyon na natanggap niya ngayon. Marshall Peak, Kabanata 4491. World Principles Restriction. Pagkatapos ng ilang tanong, naghahanda na si Yang Kai na umalis nang bigla siyang may naalala at tumalikod para magtanong. Nga pala, Hanord Master, may pinadala ba ang Roaring Tiger Sect? Umiling si Su Changfa. Wala. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Aalis na ang disipulong ito. Sa labas ng main hall, hiniling ni Yang Kai sa kanyang mga junior brothers at junior sisters na nakabantay na tumayo at bumalik sa kanilang cultivation. Si Wan Yingying na lang ang natira, at mabilis na humakbang si Shiming Wei para batiin siya. Master. Nauna si Yang Kai habang nagtatanong kay Wan Yingying. Hiniling ko ang dalawang junior brothers na bumaba ng bundok at bumili ng mga halamang gamot ilang araw na ang nakakaraan. Nakabalik na ba sila? Sumagot si Wan Yingying. Oo, ngunit hindi namin alam kung ano ang gagawin sa mga halamang gamot, kaya inilagay namin silang lahat sa iyong tahanan, eldest senior brother. Mabuti. Tumugon si Yang Kai at inakay silang dalawa sa direksyon ng kanyang liblib na tahanan. Ilang sandali pa, dumating na sila sa labas ng kanyang bahay at hiniling ni Yang Kai kay Shiming Wei na hintayin siya bago siya pumasok kasama si Wan Yingying. Ang pangunahing dahilan kung bakit ipinadala ni Yang Kai ang kanyang dalawang junior brothers pababa ng bundok upang bumili ng ilang halamang gamot ay upang magamit niya ang mga ito sa paggawa ng ilang gamot para sa body tempering. Ang Void Spirit Sword Sect ay hindi lamang kakaunti sa bilang, ngunit ang mga disipulo ay mayroon ding napakababang kultibasyon. Kahit na itinuro niya sa kanila ang binagong bersyon ng Void Spirit Art, hindi magiging malinaw ang mga resulta sa maikling panahon. Sa anumang kaso, ang paglilinang ay isang bagay na kailangang gawin ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Ang paggamit ng body tempering medicine para tulungan ang kanyang junior brothers at junior sisters sa kanilang cultivation ay makakatulong din sa pagbuo ng matibay na pundasyon para sa kanila. Imposible para kay Yang Kai na magpatuloy sa paggawa ng isang bagay na tulad nito sa mahabang panahon. Sa kabutihang palad, si Wan Yingying ay isang mahusay na kandidato. Maaari niyang ituro sa kanya ang tungkol sa mga paraan ng paghahanda ng gamot. Sa loob ng liblib na tahanan, mahusay na pinaghiwalay at ikinategorya ni Yang Kai ang iba't ibang halamang gamot. Kasabay nito, matyaga niyang ipinaliwanag ang proseso kay Wan Yingying. Ito ay isang stroke ng magandang kapalaran na siya ay tila may talento sa bagay na ito. Bagamat hindi pa siya na-expose sa alchemy, mabilis niyang natutunan ang mga kasanayan sa ilalim ng kanyang matiyagang pagpapaliwanag at pag-aalaga. Tinuruan niya itong maghanda ng ilang gamot, at kapansin-pansin ang performance nito. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi maituturing na komplikado, hindi man lang maging kwalipikado bilang tunay na alchemy. Ito ay simpleng paghahalo ng iba't ibang mga halamang gamot sa tamang sukat. Kung kinakailangan, kailangan lang nilang pakuluan ang mga halamang gamot sa tubig upang ang mga nakapagpapagaling na epekto ay tumagos sa tubig. Ang mga alagad ay maaaring sumipsip ng nakapagpapagaling na epekto sa tubig habang nililinang upang palakasin ang kanilang mga katawan. Maaari mong obserbahan ang mga nasa loob ng sekta upang makita kung mayroong anumang junior brothers o junior sisters na interesado sa alchemy. Hahanap ako ng pagkakataon sa hinaharap para turuan kayong lahat. Casual na sabi ni Yang Kai habang tinuturuan si Wan Yingying. Ang Divine Armament World ay mayroon ding mga alchemist. Bukod pa rito, mayroon silang mahusay na katayuan. Sadyang ang isang maliit na sekta tulad ng Void Spirit Sword Sect ay napakahirap para magpalaki ng isang alchemist. Ang ilang dosenang bote ng mga table tasks na nakita niya dati sa Kama League ay binili sa mataas na halaga mula sa ibang mga lugar. Eldest senior brother, alam mo rin ang alchemy. Hindi makapaniwalang sigaw ni Wan Yingying. Natawa lang si Yang Kai. Tulad ng alam mo, ang pamana ng ancestor ay nasa akin. Maraming bagay ang alam ng ninuno. Oh, hindi siya nag-alinlangan sa kanyang mga salita.
Matapos kumpirmahin na walang isyo si Wan Yingying sa mga proporsyon at pamamaraan ng paghahanda ng gamot na body tempering, iniwan kaagad ni Yang Kai ang iba sa kanya at lumabas ng kanyang liblib na tahanan ng mag-isa. Naghihintay pa rin si Shi Minghui sa labas at mabilis na lumapit kay Yang Kai nang lumitaw ang huli. Si Yang Kai ay sumulyap kay Shi Minghui at walang pakialam na nagtanong. Paano may kukumpara ang Roaring Tiger Sect sa Tianluo Hall sa mga tuntunin ng lakas? Ang pagkakaiba ay hindi gaano. Magalang na sagot ni Shi Minghui. Ang Sect Master ng Roaring Tiger Sect, si Zhuang Juhi, ay nasa 9th grade Earth Realm habang ang kanilang kaliwa at kanan na Protector ay nasa 8th grade Earth Realm. Mayroon ding ilang Elder sa 4th grade Earth Realm at pataas. Ngunit, itong kakarampot na kapangyarihan ay wala sa harapan mo, Master. Nagpaplano ka bang salakayin ang Roaring Tiger Sect, Master? Personal niyang nasaksihan ang 9th grade Earth Realm Master, si Shu Wancheng, na pinatay sa isang iglap ni Yang Kai. Hindi gaanong naiiba si Zhuang Juhi kay Shu Wancheng sa mga tuntunin ng lakas, kaya paano siya magiging kalaban ni Yang Kai? May utang sila sa akin. Mahinang ngumuso si Yang Kai. Matapang na sinabi ni Wan Tianhe na babalik siya na may dalang regalo ng paghingi ng tawad na magpapasaya kay Yang Kai sa isang araw. Napakaraming araw na ang lumipas mula noon, ngunit hindi pa rin siya nakikita. Akala ba niya madali siyang mabuli dahil lang sa bata pa siya? Tama at nararapat lamang na bayaran ang mga utang ng isang tao. Matuwid ang ekspresyon ni Shi Minghui. Magiging tapat ako sa iyo, Master. Minsan nakipag-ugnayan sa amin si Wan Tianhe ng Roaring Tiger Sect. Siya ang nagsabi sa amin tungkol sa pagkamatay ng Third Elder Zon Boshong at sa paglitaw ng True Void Sword. Ang taong ito ay kasuklam-suklam at tuso. Malinaw na nais niyang magudyok ng away sa pagitan mo at ng Tianluo Hall upang ang Roaring Tiger Sect ay makapasok sa huling sandali upang tamasahin ang lahat ng mga benepisyo. Ganun ba? Umangat ang sulok ng bibig ni Yang Kai. Ito ay ang katotohanan. Nangako si Shi Minghui. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago tumingin kay Shi Minghui. Kung ipapadala kita para harapin ang Roaring Tiger Sect. Naninigas ang ekspresyon ni Shi Minghui, at tumawa siya ng tuyo. Master, pakiintindi. Daan-daang taon nang tumatakbo ang Roaring Tiger Sect, kaya napakatibay ng pundasyon nito. Kahit na ipinadala ng Tianluo Hall ang lahat ng aming mga elite, malamang na hindi kami ang manggaguna sa kanilang teritoryo. Basura. Mukhang galit na galit si Yang Kai. Kung kailangan kong gawin ang lahat sa sarili ko, ano pa ang silbi ng pagkakaroon mo? Si Shi Minghui ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit isang tunog bilang tugon. Nasaan ang Roaring Tiger Sect Headquarters? Manguna ka na. Aalis na tayo ngayon. Bilin ni Yang Kai. Nagkataon lang na naubusan na ako ng cultivation resources, at ang pagmimina ng Black Jade Load ay mangangailangan pa ng ilang oras. Hindi masamang ideya na dambungin ang Roaring Tiger Sect para sa mga mapagkukunan. Bukod dito, tiyak na magkakaroon ng maraming tao ang Roaring Tiger Sect. Kung may tali ko sila sa pagmimina para sa akin, makakatulong ito upang madagdagan ang kahusayan. Dalawang lalaking nakasakay sa kabayo ang umalis sa Void Spirit Sword Sect kaagad pagkatapos. Makalipas ang 3 araw, pinangunahan ni Shi Minghui ang daan-daang tao sa Void Spirit Sword Sect. Ang Sect Master ng Roaring Tiger Sect, Zhuang Juhi, ay nakipagpulong din kay Su Changfa sa ilalim ng pamumuno ni Shi Minghui upang ipahayag na ang mga taong ito ay narito upang tumulong sa pagmimina. Dagdag pa, ang Roaring Tiger Sect ay sumuko sa Void Spirit Sword Sect at makikilala bilang Void Spirit Sword Sect's Roaring Tiger Sect branch sa hinaharap. Pagkatapos ng nakaraang karanasan, madaling tinanggap ni Su Changfa ang pagliko ng kaganapang na ito. Magkagayunman, pakiramdam niya ay nakakaranas pa rin siya ng kakaibang panaginip. Paano biglang naging mga subordinate ng Void Spirit Sword Sect ang dalawang pinakamalaking dakilang puwersa sa loob ng libo-libong kilometro? Hindi pa banggitin kung gaano siya nag-aalangan at maingat na si Zhuang Ju noong nakilala niya ako. Nagtataka ako kung bakit nabugbog at namamaga ang mukha niya. Mahigit 1,000 tao na ngayon ang bumuhos sa Ash Mountain, at patuloy na pag-agos ng Black Jade's load. Dapat sabihin na ang 1,000 katao na ito ay hindi rin ordinaryong mga karaniwang tao dahil lahat sila ay mga cultivator na ang lakas ay mula sa Mortal Realm hanggang sa Earth Realm. Ang kanilang kahusayan ay natural na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Yang Kai mula sa Roaring Tiger Sect. Matapos lumunin ang masaganang mapagkukunan sa loob ng kamalig ng Roaring Tiger Sect, ang kanyang cultivation ay umabot na ngayon sa 5th grade Earth Realm. Kailangang sabihin na ang Heaven Devouring Battle Law ay sadyang lumalaban sa langit.
Kung hindi dahil sa secret art na ito, hindi magkakaroon ng ganoon kabilis na cultivation rate si Yang Kai. Ang heaven-defying evil art na ito na nakuha niya mula kay Wukong ay lubos na nagpabilis sa kanyang paglaki sa mundong ito. Ang Void Spirit Sword Sect ay ngayon ang tunay na Panginoon sa loob ng radius na 1,000 kilometro. Ang dalawang pinakamalakas na sect, na sina Tianluo Hall at Roaring Tiger Sect, ay nagsumite na sa Void Spirit Sword Sect, kaya natural lang na ang natitirang maliliit na fries ay walang magawa para baguhin ang sitwasyon. Sa anumang kaso, walang plano si Yang Kai na magdulot ng kaguluhan para sa maliliit na dakilang puwersang iyon. Sa kabaligtaran, ang maliliit na dakilang puwersang ito mismo ay hindi na makapagpigil pa. Hindi nila alam kung bakit biglang bumangon ang Void Spirit Sword Sect o kung ano ang saloobin ng Void Spirit Sword Sect sa iba. Sa makatuwid, mabilis silang nagpadala ng mga kinatawan upang magbigay ng kanilang mga pagbati at ipahayag ang kanilang pagpayag na magpasakop sa Void Spirit Sword Sect sa hinaharap. Si Yang Kai ay bukas sa lahat ng dumating. Ang maliliit na dakilang puwersang ito ay walang sama ng loob laban sa kanya at maaaring wala silang maraming mapagkukunan, ngunit ang bawat sect ay palaging maaaring magpadala ng ilang tauhan upang tumulong sa pagmimina. Sa wala pang isang buwan, mahigit 2,000 tao ang nagtatrabaho araw at gabi sa Ash Mountain. Ang bilang ng Black Jades na mina bawat araw ay mula 300 hanggang mahigit 1,000 piraso. Bukod dito, habang lumalalim ang minahan, ang bilang ng Black Jades na maaaring mamina sa isang araw ay patuloy na tumaas. 80% ng mga minahan na Black Jades ay inihatid sa liblib na tahanan ni Yang Kai, na naiwan lamang ng 20% para sa pagbuo ng sekta. Gayunpaman, ang halagang ito ay hindi sapat upang makasabay sa kanyang pagkonsumo. Ang Black Jades ay mabilis na napalunok halos sa sandaling pumasok sila sa kanyang mga kamay. Pagkalipas ng 2 buwan, ang cultivation ni Yang Kai ay umabot sa 9th grade Earth Realm. Hindi lang iyon dahil ang paglilinang ng mga disipulo ng Void Spirit Sword Sect ay nagsimula ring magpakita ng pag-unlad. Bagamat ang pagtaas ng kanilang lakas ay hindi gaanong kalaki, ang kanilang pisikal na lakas ay pinahusay sa isang kahanga-hangang antas. Bukod sa paglilinang, ginugol ni Yang Kai ang kanyang natitirang oras sa pagtuturo kay Wan Yingying at sa 2 pang Junior Brothers Alchemy. Ang Void Spirit Sword Sect ay tiyak na magkakaroon ng mataas na demand para sa mga table tasks sa hinaharap. Kaya, ito ay kinakailangan upang sanayin ang kanilang sariling mga alchemist. Bukod kay Wan Yingying, ang 2 pang Junior Brothers ay mga disipulong may ilang talento sa alchemy na kinuha ni Yang Kai mula sa sect. Ang Void Spirit Sword Sect ay masyadong kakaunti sa bilang. Hindi siya makahingi ng sobra at magagawa lamang niya ang lahat ng mayroon siya. Kahit na ang kakayahan ng 2 pa ay maaaring hindi kasing husay ni Wan Yingying, hindi sila masama. Sa kasamaang palad, dahil mababa pa ang kanilang cultivation, hindi nila nagamit ang kanilang spirit chi para sa alchemy. Bukod dito, ang Void Spirit Sword Sect ay walang earth fire na magagamit nila. Sa tuwing magsagawa sila ng alchemy, kailangan nilang gumamit ng tinatawag na Radiant Flame Stone bilang kanilang alchemy flame. Ito ang landas na kailangang tahakin ng maraming bagong alchemist sa Divine Armament World. Mapalad na ang Void Spirit Sword Sect ay may minahan ng Black Jade. Kung hindi, imposibleng suportahan ang pagkonsumo ni Yang Kai. Bilang karagdagan, ang Roaring Tiger Sect at Tianluo Hall ay nagpapatakbo ng maraming negosyo. Ang mga kita mula sa iba't ibang negosyo ay direktang inihatid kay Yang Kai upang matugunan ang kanyang walang kabusugan na pangangailangan sa pagtatanim. Maaaring medyo mahirap ang buhay sa mga araw na ito, ngunit nagawa nilang magtiyaga. Tinuturuan ni Yang Kai si Wan Yingying at ang 2 junior brothers nang may mga yabag mula sa likuran niya. Nanatili siyang nakaupo at hindi nag-abalang lumingon. Hanggang sa natapos na niya ang kailangan niyang sabihin ay sa wakas ay hinarap niya ang nasa likuran niya. Ano iyon? Tumayo si Shiming Hui sa likod ni Yang Kai at kinuyam ang kanyang kamao. Master, may natanggap akong balita. Oh, kaya mabilis. Nagtaas ng kilay si Yang Kai sa pagtataka. Ito ay sa pamamagitan ng swerte. Sumagot si Shiming Hui. Sa kalahating buwan, ang Heaven Grade Alchemist na si Gao Zinpang ay mananatili sa Heavenly Martial City sa loob ng 3 araw. Bago sumikat si Gao Zinpang, naging may utang na loob siya sa Heavenly Martial City City Lord. Hindi lang matanda at mahina ang City Lord ng Heavenly Martial City, kundi naaabot na rin niya ang katapusan ng kanyang pag-asa sa buhay. Personal na darating si Gao Zinpang at tutulungan siyang pinuhin ang ilang life extension pills. Heavenly Martial City. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Gaano kalayo iyon? 3 araw bago makarating sakay ng kabayo.
Bahagyang tumango si Yang Kai sa mga salitang iyon at itinuro. Maghanda. Aalis tayo sa Heavenly Martial City sa loob ng 3 araw para makilala si Gao Zinpang. Oo, mabilis na sumagot si Shiminghui at tumalikod para umalis. Nagbigay si Yang Kai ng ilang karagdagang tagubilin kay Wan Yingying at sa iba pa bago siya pumasok sa liblib na silid sa tabi. Naihatid na ang Black Jades na mina ngayon. Bukod sa 20% na naiwan, lahat ng iba ay nandito. Mayroong kasing dami ng 700 piraso. Umupo si Yang Kai na naka-cross-legged at inactivate ang Heaven Devo Uring Battle Law para lumunin sila. Gayunpaman, kahit na malinis niyang nilamon ang lahat ng Black Jades, patuloy siyang hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsulong sa Heaven Realm. Mukhang ito ang World Principles Restriction ng Divine Armament World. Kung gusto kong sumulong sa Heaven Realm, kakailanganin ko talaga ang 10 Revolutions Clear Heart Peel. Martial Peak, Kabanata 4472. Heavenly Martial City. Sa pamamagitan ng Secret Art bilang Heaven Defying bilang Heaven Devo Uring Battle Law, si Yang Kai ay sumulong na sa 9th Grade Earth Realm 1 buwan na ang nakalipas. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagsulong sa Heaven Realm. Gayunpaman, nanatili siyang stagnant sa realm na ito kahit 1 buwan na ang nakalipas mula noon. Hindi naman sa hindi sapat ang kanyang cultivation resources. Pino at nilalamon niya ang daan-daang Black Jades araw-araw. Pagkatapos mag-ipon ng paunti-unti para sa 1 buong buwan, ang halagang ito ay lubhang nakakatakot. Ito ay dapat na sapat na upang matugunan ang mga kinakailangan sa pagsulong ng matagal na ang nakalipas. Hindi rin nagkulang ang kanyang kakayahan. Ang pagkakakilanlan na ibinigay sa kanya ng Divine Armament World ay maaaring may mga karaniwang kakayahan lamang, ngunit si Yang Kai mismo ay isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Ang isang bagay na tulad ng kakayahan ay hindi maglilimite sa kanyang pag-unlad sa anumang paraan. Kapag ito ay dumating sa ibaba na ito, tila siya ay kulang lamang ng isang tiyak na tableta. Sa Divine Armament World, hindi naging mahirap ang pagsulong mula sa Mortal Realm patungo sa Earth Realm. Ang sinumang may sapat na kakayahan at sapat na cultivation resources ay maaaring umunlad mula sa Mortal Realm tungo sa Earth Realm hanggat naglalagay sila ng sapat na pagsisikap. Gayunpaman, hindi ito ganoon kadali pagdating sa pagsulong mula sa Earth Realm patungo sa Heaven Realm. Ang isa ay nangangailangan ng tulong ng isang peel na kilala bilang 10 Revolutions Clear Heart Peel upang magtagumpay. Kung wala ang tableta na iyon, ang pagsisikap ng isang tao ay magiging walang saysay gaano man kahusay ang kanilang kakayahan o mga mapagkukunan ng paglilinang. Noong una ay gustong hiramin ni Yang Kai ang kanyang maraming taon ng karanasan sa paglilinang upang pilitin siyang makalusot sa kadena na ito, ngunit sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niyang walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap matapos ang pagsusumikap sa loob ng 1 buwan. Ang kanyang paglilinang ay tila mahigpit na ginapos ng mga tanikala. Higit pa rito, ang hindi nakikitang mga tanikala ay malabo na parang mga Heavenly Way Principle. Masasabing ang Divine Armament World mismo ang pumipigil sa kanya sa pagsulong sa Heaven Realm. Maliban kung siya ay may lakas upang labanan ang buong Divine Armament World, walang paraan na mabali niya ang mga tanikala na ito. Ang pagsulong mula sa Earth Realm hanggang sa Heaven Realm ay nangangailangan ng 10 Revolutions Clear Heart Peel. Sa kabilang banda, ang pagsulong mula sa Heaven Realm patungo sa Spirit Realm ay nangangailangan ng 100 Revolutions Clear Heart Peel. Ang una ay maaari lamang pinuhin ng isang Heaven Grade Alchemist habang ang huli ay nangangailangan ng isang Spirit Grade Alchemist. Ang 10 Revolutions Clear Heart Peel ay isang Heaven Grade Peel habang ang 100 Revolutions Clear Heart Peel ay isang Spirit Grade Peel. Salamat sa mga alaala mula sa kanyang sarili sa Divine Armament World, matagal nang alam ni Yang Kai na ang katayuan ng mga alchemist ay napakataas sa mapahamak na lugar na ito. Sa katunayan, ito ay mas mataas pa kaysa sa ibang mundo na nakilala niya sa nakaraan. Iyon ay dahil kailangan ng mga alchemist upang pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Peel at ang 100 Revolutions Clear Heart Peel. Masasabing ang pagsulong ng isang cultivator ay kadalasang nakadepende sa isang maliit na tableta. Ito ay medyo hindi maintindihan. Sa labas ng mundo, maraming mga table tasks ang nagkaroon ng mga epekto ng pagtulong sa pagsulong at pagpapabuti ng rate ng tagumpay ng mga tagumpay. Maging na ito ay maaaring, ito ay hindi kailanman isang kinakailangang bahagi. Kahit na wala ang mga tabletang iyon, may pag-asa para sa isang cultivator na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang sariling mga pagsisikap. Gayunpaman, imposible iyon sa Divine Armament World. Ang 10 Revolutions Clear Heart Peel at ang 100 Revolutions Clear Heart Peel ay mga kinakailangan para sa mga nakatayo sa tuktok ng Earth Realm at ng Heaven Realm ayon sa pagkakabanggit.
Dahil dito, ang katayuan ng mga alchemist ay naging ganap na walang kapantay sa mundo na ito. Hindi lamang maraming masters ang handang kumilos bilang mga bodyguard para sa mga alchemist sa parehong realm tulad ng kanilang sarili, ngunit sila rin ay labis na ipinagmamalaki ang gayong mga gawa. Bagamat ito ay isang bagay na hindi maisip sa labas ng mundo, ito ay isang bagay na napaka-normal sa Divine Armament World. Si Yang Kai ay may napakalalim na mga nagawa sa alchemy daw. Ang lahat ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na kasalukuyang kinakain ng mga disipulo ng Voidland nang sumulong sa Heaven Opening Realm ay nagmula sa kanyang mga kamay. Hindi na kailangang sabihin, ipinasa na niya ang bagay na ito kay Little Senior Sister Xia Ningchang at Wondrous Pill Great Emperor ngayon. Sa kanyang mga natamo sa alchemic daw, hindi naging mahirap ang pagpino ng 10 Revolutions Clear Heart Pill. Kung hindi dahil sa mga limitasyon ng kanyang paglilinang, kahit na ang pagpino sa 100 Revolutions Clear Heart Pills ay hindi magiging problema. Ang pangunahing isyo ay wala siyang recipe ng tableta. Ito ay isang lubhang awkward na problema. Ang Void Spirit Sword Sect ay isang rundown na sect sa Divine Armament World. Maaaring ito ay maluwalhati 1,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ang kaluwalhatiang iyon ay matagal nang kumupas. Wala na silang mga alchemist sa kanilang sect, lalo na ang iba't ibang mga bihirang recipe ng tableta. Hindi alintana kung ito ay 10 Revolutions Clear Heart Pill o 100 Revolutions Clear Heart Pill, parehong napakahalaga at hinding-hindi ito ibebenta sa pangkalahatang publiko. Higit sa lahat, iba-iba ang mga recipe ng tableta ng bawat alchemist, bawat isa ay may kaunting pagkakaiba-iba at kaayusan. Gayunpaman, ang lahat ng mga resulta ay sa huli ay pareho. Ang Clear Heart Pills na pinino ng sinumang alchemist ay magkakaroon ng epekto ng pagtulong sa mga cultivator na makapasok sa susunod na Great Realm. Ito ay lamang na ang banayad na mga pagkakaiba sa kanilang mga pamamaraan ng pagpino at mga materyales ay magreresulta din sa bahagyang magkakaibang mga epekto. Kung gusto niyang kay ng 10 Revolutions Clear Heart Pill, bukod sa pagpino ng isa, maaari lang siyang gumastos ng napakaraming pera para bilhin ito. Sa kasamaang palad, maraming cultivator sa mundong ito na natigil sa tuktok ng Earth Realm at gustong umaban sa Heaven Realm. Kung hindi, ang Sect Master ng Roaring Tiger Sect na si Zhuang Juhi, ang dating Palace Master ng Tianluo Hall na si Shu Wancheng at ang Great Elder na si Li Xingqing ay naipit sa tuktok ng Earth Realm dahil wala silang 10 Revolutions Clear Heart Pill. Ang parehong partido ay minsang nagbayad ng napakataas na presyo para sa isang Heaven Grade Alchemist upang tulungan silang pinuhin ang isang 10 Revolutions Clear Heart Pill. Gayunpaman, ang schedule ng Heaven Grade Alchemist ay ganap na nakabok para sa mga darating na taon. Kahit na tinanggap ng Heaven Grade Alchemist ang kanilang mga marangyang regalo ng walang bahid ng pagiging magalang, may mahabang listahan ng paghihintay bago nila makuha ang kanilang 10 Revolutions Clear Heart Pill. Si Zhuang Juhi ay may 4 na taong paghihintay bago ang kanyang oras para sa Heaven Grade Alchemist na pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pill para sa kanya. Sa kabilang banda, mas malala si Shu Wancheng. Kailangan niyang maghintay ng 10 taon. Paano kaya niyang kay na maghintay ng ganoon katagal? Bukod dito, ang isang konserbatibong pagtatansya ay nagpahiwatig na kailangan niyang gumugol ng 100 taon sa Divine Armament World. Masyadong nakakapagod ang pagtakbo ng mag-isa sa mahabang panahon. Kailangan niyang mag-recruit ng mga mapagkakatiwalaang tao. Ang mga nasa Earth Realm ay masyadong mahina habang ang mga nasa Heaven Realm ay halos hindi katanggap-tanggap. Magkagayunman, sino ang handang magpaalipin para sa kanya ng walang tukso ng 10 Revolutions Clear Heart Pill? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nadama niyang kay na mas ligtas na makuha ang recipe ng tabletang ito para sa kanyang sarili. Hanggat kaya niyang pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pill, madali niyang makukuha ang cultivation resources at subordinate sa Heaven Realm. Sa kasamaang palad, ang mga alchemist sa Divine Armament World ay labis na iginagalang. Ang bawat alchemist ay may malaking grupo ng mga bantay sa paligid nila, kaya hindi siya maaaring makipagsabuatan laban sa kanila. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi mag-isip ng ibang paraan. Si Gao Zinpang ay ang Heaven Grade Alchemist na tumanggap ng malaking bayad ni Zhuang Juhi ngunit makakapagsugawa lamang ng alchemy makalipas ang 4 na taon. Ayon kay Zhuang Juhi, si Gao Zinpang ay kabilang sa isang dakilang puwersa na kilala bilang Profound Pill Sect. Ang sektang ito ay itinayo sa alchemy daw at ang kanilang pamana ay naipasa sa hindi mabilang na taon. Mayroong kasing daming masters sa sect na may mga ulap, na hindi lamang kasama ang isang malaking bilang ng Heaven Realm Masters, kundi pati na rin ang Spirit Realm Masters. Sa kasalukuyan, ang Profound Pill Sect ay isa sa nangungunang 10 sekta sa Divine Armament World.
Ang pangunahing dahilan ay ang Sect Master ng Profound Peel Sect ay nanalo ng isa sa 10 Great Divine Armaments noong huling Divine Armament Tournament, ang Medicine King Furnace. Sa orihinal, mayroong ilang mga sekta sa Divine Armament World na tumatalakay sa alchemy. Nakipagkompetensya sila noon sa Profound Peel Sect sa pantay na lugar, ngunit mula nang dumating ang Medicine King Furnace sa Profound Peel Sect, itinatag ng Profound Peel Sect ang posisyon nito bilang nangungunang alchemy sect sa isang iglap. Sa susunod na 100 taon, ang Medicine King Furnace ay magdadala ng labis na kasaganaan sa Profound Peel Sect, at masasabing ito ay nasa tuktok ng kapangyarihan nito. Si Gao Zinpang ay hindi lamang sinusuportahan ng isang behemoth tulad ng Profound Peel Sect, ngunit siya rin ay isang heaven-grade alchemist mismo. Masasabing lubhang marangal ang kanyang katayuan. Ang totoo ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Ximing Hui tungkol sa intensyon ni Yang Kai na makilala si Gao Zinpang. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Yang Kai. Walang magawa si Ximing Hui para pigilan si Yang Kai. Pagkaraan ng 3 araw, 3 tao ang umalis mula sa Void Spirit Sword Sect sakay ng kabayo at dumiretso sa Heavenly Martial City. Bukod kay Ximing Hui, mayroon ding isang babaeng elder mula sa Roaring Tiger Sect na naglalakbay kasama si Yang Kai. Siya ay kilala bilang Du Yuyu. Walang sinasabi kung ano ang intensyon ni Zhuang Juhi, ngunit si Du Yuyu ay kasing ganda ng cherry blossom. Bukod pa rito, mayroon siyang 2 maringal na taluktok, isang malambot at payat na baywang, at nakakabighaning mga mata. Kahit ang paraan ng pagsasalita niya ay napaka-sweet at kaakit-akit. Hindi ito naabala ni Yang Kai dahil hiniling lamang niya kay Zhuang Juhi na magpadala ng isang tao para samahan siya sa Heavenly Martial City. Zhuang Ju malamang pinapante niya dito si Du Yuyu dahil pakiramdam niya ay mas madaling kausap ang isang babae. Ang Heavenly Martial City ay hindi matatagpuan malapit sa Void Spirit Sword Sect, ngunit hindi rin ito kalayuan. Pagkatapos ng mahigit 3 araw na paglalakbay, isang maringal na lungsod ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Tumawag si Ximing Hui. Master, nasa unahan lang ang Heavenly Martial City. Inangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Tapos, tumanggo siya. Maghanap tayo ng matutuluyan. Mabilis na sinabi ni Ximing Hui. Magtiwala ka, Master. Ang isang ito ay gumawa ng mga kaayusan ng maaga. May ari-arian dito ang Tian Luo Hall. Napakagaling. Bagamat nagulat si Yang Kai na may ari-arian ang Tian Luo Hall dito, hindi na siya nagtanong pa. Hindi nagtagal ay pumasok na silang 3 sa syudad. Sa patnubay ni Ximing Hui, hindi nagtagal ay nakarating sila sa harap ng isang tindahan. Agad silang sinalubong ng tindera at inayos ang mga tirahan para sa kanila sa looban pagkapasok nila. May 10 araw pa bago nakatakdang dumating si Gao Zinpang sa Heavenly Martial City, kaya hindi nabalisa si Yang Kai. Ang kailangan niyang malaman ngayon ay kung paano makilala si Gao Zinpang at makuha ang recipe ng tableta para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill mula sa kanya. Ayon sa impormasyong nakuha ni Yang Kai, pumunta rito si Gao Zinpang para pinuhin ang life extension pills para sa City Lord ng Heavenly Martial City kung kanino siya pinagkakautangan. Pagdating niya, tiyak na tatanggapin si Gao Zinpang sa City Lord's Mansion. Ang City Lord mismo ay nasa tuktok ng Heaven Realm at bilang karagdagan, nag-utos ng malaking bilang ng mga masters. Mawawalan ako ng pagkakataong makipag-ugnayan kung papasok ako sa mansion ng City Lord. Marahil. Maaari akong lumapit sa Heavenly Martial City City Lord at pumasok sa City Lord's Mansion ng maaga upang hintayin ang kanyang pagdating. Nag-isip si Yang Kai ng ilang sandali at unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang isang plano. Biglang may kumatok mula sa labas ng pinto at napabalikwas siya ng tingin. Pasok ka. Bumukas ang pinto at pumasok si Du Yuyu na may dalang tray. Siya ay nagbihis ng napakagaan. At saka, may ilang mga plato ng mga katanji tanging pinggan at isang bote ng alak sa tray. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumulyap sa babae. Ang pangunahing dahilan ay ang kanyang suot na napakababa. Ang kanyang damit ay kasing manipis ng gossamer at tumambad sa kanyang dibdib at hita ang malalaking pats ng kanyang balat na puti niebe. Tsaka parang kalalabas lang niya sa paliguan. Pagkapasok niya sa silid, isang mahinang halimuyak ang bumalot sa hangin. Ang kanyang buhok na hindi pa ganap na tuyo ay nagbigay din sa kanya ng nakamamanghang hitsura. Tila napansin ang titig ni Yang Kai, bahagyang ibinaba ni Du Yuyu ang kanyang ulo at isang pulang pamumula ang bumalot sa kanyang mukha habang matamis niyang ibinalita. Master, oras na para kumain. Bahagya siyang tumanggo. Ibaba mo dyan. Inilagay ni Du Yuyu ang mga pinggan sa mesa at personal na binuhusan siya ng isang baso ng alak bago siya tumayo sa malapit habang ang kanyang mga kamay ay nakasabit sa kanyang tagiliran.
Hindi ko kailangan na pagsilbihan mo ako dito. Tulungan akong bumili ng isang bagay sa halip. Bilin ni Yang Kai. Ano ang gusto mong bilhin nitong misis? Una, dalhan mo ako ng brush at ilang papel. Gumawa siya ng ingay bilang tugon at tumalikod para maglakad ulit palabas. Hindi nagtagal, dinala niya ang